Ayan. I think dito ako nag-end kanina. I mean, dun sa video. So, diniscuss ko kung paano mag-compute dun sa allele and genotypic frequencies dun sa previous videos. Now, iba yung values na nakukuha natin is like 0.2, 0.4, ganyan. Sabi here, sorry kung nagmamadali na ano. Yan, 0.004 pala to. Kanina yung sagot ay 0.2. Now, yung implications ng sagot na yon, sabi, may rule tayo. Yung allele frequencies and genotypic frequencies always less than or equal to 1. Dapat siya. Less than or equal to 1. For a given trait kasi, yung allele and genotype frequencies are always yan magiging less than or equal to 1. Kasi yung nire-represent lang naman talaga nila is yung parts nung whole population. Yung 1 dyan is yung consideration na whole population. Now, meron tayong 2 cases here, yung monomorphic gene at polymorphic gene. And ito ay bagong term uli, bagong character. Monomorphic gene, ang ibig sabihin niyan is meron tayong one type ng allele dun sa population. And for this, kung one allele lang yung nag-e-exist dun sa population na yon, yung frequency nun will be 1 or very close to 1. Meaning, halos lahat meron nun. Yun yung ibig sabihin, pag monomorphic gene equal or close to 1, lahat ng individual sa population mo meron nung gene na yon. Then yung polymorphic gene na tinatawag natin, ibig sabihin ng polymorphic gene, meron kang 2 or more alleles. So for yun sa example natin kanina, T and big T, small t. Sa monomorphic, isipin nyo, isa lang yung titignan natin, like isang ganito lang. So ano pag polymorphic? Sa polymorphic, merong 2 or more alleles, and pag pinag-add mo yung allele frequency nun, dapat maging equal siya sa 1. For example, yung kanina na inano natin sa small t, 0.2 yung frequency nun. Ngayon, kung hahanapin natin yung frequency nung t naman na malaki, ang formula natin dyan is 1 minus 0.2 d 0.8. So, yung big T is 80% nung genes, yung small t is 20% nung gene. So, yung allele frequencies ha, baka malito kayo sa genotypic frequency. Dapat yung allele frequency must always be equal to 1. So, frequency ng certain allele, saka yung frequency ng certain allele within that population is equal to 1. Ganon yun. Ha? Huwag kayong malilito. Hopefully na iintindihan ninyo yung example. Mali. Dapat eraser. Saglit lang. Eraser. So, for example, para mas maintindihan nyo pa, bago tayo pumunta dun sa concept ni Hardy Weinberg. Halimbawa, mayroon tayong rice field. Tapos, sabihin natin dun sa rice field na yon, meron tayong not resistant gene, small r, at resistant gene na big R. So, not resistant. Ngayon, kung yung not resistant gene natin na small r daw ay 20% ng genes nung nasa population doon, automatic, since we're considering yung whole parts, yung resistant genes would be 1 minus
0.2. Kasi nga, again, yung frequency ng certain, for this example, yung non-resistant at yung resistant gene ay parts lang ng whole population natin. So, ang magiging ano diyan, yung resistance gene is 0.8. So, kung yung 20% is yung non-resistant, nakakalito, non-resistant, then yung resistant genes within that population ay 80%. Ganun lang yung ibig sabihin nito sa slides na to. Then, punta tayo sa another concept. Pag nag-aaral tayo ng population genetics, lagi may encounter natin si Hardy-Weinberg equilibrium, tinatawag. Itong idea ng Hardy-Weinberg na equation or equilibrium, two scientists yung gumawa nun, ito yung pangalan nila, si Godfrey Harold Hardy and si Wilhelm Weinberg. Hindi nyo naman i-memorize, mas need nyo maintindihan kung anong meron dito sa ginawa nilang mathematical model to understand yung pag-behave ng genes in a population. So, si Hardy-Weinberg equilibrium or yung Hardy-Weinberg equation natin, nakabase siya doon sa allelic frequency natin and genotypic frequency. So, kanina dun sa previous na video, diniscuss ko yung pinagkaiba niyan and paano ba siya kinocompute within a population. Ngayon, ang tawag dito, from those frequencies, nabubuo yung ating Hardy-Weinberg equation, which is this one. So, parang refresher, allele frequency gene. How common yung gene na yun nakikita within a population. Si genotypic frequency naman, ang focus niya is within the individual. So technically, yung gene combination, gaano ba siya ka-common dun sa population individuals? Ganun yon. So, anong meron dun sa equation? Sabi niya, yung frequency daw ng individuals with certain genotype A, tapos yung frequency of individuals with genotype na heterozygous, ito ay homozygous dominant, connected siya dun sa frequency then no recessive homozygous genotype. So pag pinagsama-sama mo daw tong yung homozygous dominant na genotype frequency, yung heterozygous na genotypic frequency natin, and yung homozygous recessive na genotypic na frequency, magiging 1 siya. Yan. So, yung equation na to, sinasabi niya na kapag alam natin yung allelic frequencies, pwede nating ma-predict yung genotypic frequency. Yung how many individuals will have yung each genotype dun sa population na yun. Yun yung purpose ng equation here. Based dun sa alleles, sa frequency ng alleles, ipre-predict natin kung ilang individuals yung may ganong genes. So, paano siya nagma-manifest? Paano siya in action? Paano siya nagwo-work? Ganon. So, pag polymorphic yung gene, meaning meron tayong 2 alleles, gene na merong 2 versions, kagaya ng ating big A at small a. Yung ating big A, denoted siya as P. And then, yung ating small a is denoted as Q. Sabi dito, di ba ang sabi natin kanina dun sa bagong slide before sa Hardy-Weinberg, pag pinag-add natin si P plus Q, dapat maging 1 siya. Ngayon, for this gene,
sabi kay Heidi Weinberg, yung square ng ating P plus Q ay magiging 1. Ngayon, kung nagma-math kayo, pag kinompute natin 'to, ang lalabas diyan is P multiplied by yan, P square, tapos magiging PQ. Hala, sana naiintindihan ninyo yung math ha. Meron ata kayong math pa rin naman, magiging Q squared. So, ang lalabas diyan is eto. Hopefully, may tandaan nyo yung math sa math ninyo. Yan. So, nanggaling actually yung Heidi-Weinberg equation dito sa ating P plus Q is equal to 1, ini-square siya, tapos ito siya, yung kalalabasan. Pag in-expand natin. Tapos anong meron dyan? Anong nagaganap dyan? Paano natin siya may i-apply? Yan. So ito, yung genotype frequency ni AEA, yung heterozygous, and yung recessive. So paano siya in application? Halimbawa daw, if yung P is equal to 0.8, so ano yung P? Balikan natin ha, yung frequency ng genotype na AA. So yung frequency ng genotype na AA is 0.8.